Hello guys! Hello everyone! This is my first ever original video. Gusto ko lang kasi share sa inyo. Gusto ko lang kasi pakita sa inyo pag-unbox ko nitong aking new phone na Samsung Galaxy A36 5G model. At saka may kasama pa itong casing niya. Brand new talaga yan. No? Hindi pa yan na talagang binuksan nila. Brand new. Bigay kasi ito ng amo ko kanina. Siguro mga dito. Kanina gabi ba? Siguro mga 7 or 7:30. Bigay sa akin, inabot sa akin. Hindi ko talaga ini-expect to. Pero bago natin to i-unbox, ikwento ko muna sa inyo kung ano ang pinaka-storya talaga na bakit nila ako binigyan nito. Kanina kasing umaga, siguro mga bandang mga 10 or 11, hindi na pala total umaga, mga tanghali na, mga bandang tanghali. Pagbaba ng pag gising ng mga amo ko, nakabihis na agad sila, paalis sa sana. Tapos sabi ko, sir, paano yung sabi ko sa amo ko lalaki, sir, paano yung ko, paano yung phone ko, paano yung SIM card ko, kailangan ko dito ng kailangan ko ng yung SIM card ko, kailangan ko ng number ko dito local. Sabi sa akin ng lalaki, oh yeah, I forget, you must go now to the shop to register your SIM. Tapos si babae, sabi ng babae, I'm sure 100% is not the SIM is not the problem. Maybe the problem is the phone. Tapos yun, nag-usap sila. Tapos sabi ko, hindi ko rin alam. Sabi ko, I don't know because I try many times to register the SIM in my phone, but I cannot. And then sometimes my phone is cannot working, didn't work. Sabi sa akin ng lalaki, okay. Tapos nag-usap sila ng babae. Pero parang parang kahit Russian ang salita nila, parang naintindihan ko na parang siguro, sabi ko siguro talaga kung kasi kailangan ko kasi ng WhatsApp. Kailangan ko na may ako ng WhatsApp. Kasi WhatsApp kasi ang gamit nila dito. Kasi sabi ko kasi kung hindi ko yung phone ko, yung number, wala akong WhatsApp, hindi ako maka-access ng WhatsApp kasi kailangan ng number. Sabi nila, okay. Tapos, pagkatapos sila mag-usap, siguro mga 10 minutes or 15 minutes sila nag-usap. Medyo matagal ng nila. Sabi sa akin ng lalaki, Christine, we buy you a good phone this Christmas. Sabi ko, medyo ako na sir, meron ako na sabi ko, okay sir. Sabi ko ganun, tapos after that, nagyayaan na, sabi na sa akin, okay, get ready, we'll go out. The afternoon, go out namin, tagal kami sa labas, kasi umalis kami is mga, I think mga 1 or 2 p.m. na kami umalis, tapos dumating kami dito mga 6 yata or 6:30, gano'n, na ng gabi. Tapos, pagdating namin dito sa bahay, umalis uli yung si lalaki. Hindi ko alam, pero bago umalis, nausap sila naman sila ng babae. Tapos narinig ko na naman na may sila, naintindihan ko yung telepono. Ganun. Tapos, umalis na lang. Tapos, after mga almost 1 hour, pagdating ng lalaki, hinanap agad ako, tinawag ako. Tapos, nasa kusina ako. Dumaradyo sa kusina. Tapos sabi niya sa akin, inabot niya sa akin, oh, Christine, we buy you a new phone. Sabi ko, oh, I'm so sorry, thank you so much. I didn't expect that. I thought you buy me in this Christmas. Sabi, okay, no, because you need it, and we need to contact you in WhatsApp. Sabi ko, pero sa isip ko, wow, grabe, na-surprise talaga ako kasi hindi pa ako hindi ko siya alam kung kung magkano ang price niya in euro. Syempre, hindi ko natatanungin, no? Kasi nakakaya naman tanungin. Kaya, sabi ko sa lalaki, thank you so much. Sabi ko sa lalaki, thank you so much. So, hindi ko, para akong naging speechless. Tapos, kasi hindi ko kasi in-expect na bilhan ako. Kasi sabi kasi, na in-expect ko, kasi sabi nila, Christmas pa daw. Siguro expect ko, siguro Christmas gift nila sa akin, or what, or gano'n. Pero, kahit ano pa man,
thankful talaga ako. Na-surprise ako kasi kung ako lang hindi ako makakabili ng ganito. Pagtsatsagaan ko talaga yung pagtsatsagaan ko talaga yung phone ko kahit pasumpong-sumpong. Kasi syempre magkano na rin yun, no? Kung halimbawa kung ilagay man natin to kung magkano to sa euro, naku, baka yung isang buwang sahod ko, magkano na lang matitira. Syempre, pa-priority ko pa ba to? Syempre, kailangan ang pamilya natin sa Pinas, ipa-priority talaga natin. Kaya never ko talaga in-expect. Kaya thankful talaga ako kay Lord na dito ako sa kanila napunta. Sila ang naging amo ko dito kasi sobrang bait talaga nila. Sobrang wala akong masabi talaga. Hindi sila madamot. Basta as in wala akong problema sa kanila, hindi ako stress, hindi sila demanding sa trabaho, kung ano lang yung kaya kong magawa, hindi sila nagrereklamo kasi syempre hindi naman tayo perfecto, di ba tayo mga katulong, kahit sino sa atin, hindi naman tayo perfecto. Sabi ko kay Lord, Lord, thank you so much siguro, kaya mo ako inalis doon sa isang lugar para ilipat na ako dito sa lugar na mas nakakabuti para sa akin. Kaya thankful talaga ako kay Lord. Kaya tayo guys, kahit anumang problema natin, basta magtiwala lang tayo, wag lang tayo mawala ng pag-asa. Magtiwala lang tayo kay Lord, magpray tayo kay Lord. Hindi niya tayo pababayaan. Yun talaga kasi experience ko na yun, kasi danas ko na yun talaga. Lahat ng hirap, lahat ng talaga na experience ko na, pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Tapos pray lang talaga. Kasi lahat naman tayo talaga, 'di ba? Meron naman tayong mga struggles, meron naman tayong mga problema sa buhay, pero ano mang mga problema natin, hindi natin dapat 'yan kailangan masyadong dibdibin. Besides, di naman talaga maano na sa atin yan. Talagang kakambal na natin ang problema natin sa buhay. Kasi isipin na lang natin, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng matinding pagsubok sa buhay natin kung hindi natin ito kayang lampasan. Kaya kahit maliit, malaking bagay na bibigay sa atin ng Panginoon, dapat thankful talaga tayo sa Kanya. Kaya ako ngayon talaga sobrang thankful ako kay Lord kasi dumating ako dito sa Europa ng hindi ako nahirapan maghanap ng amo kasi nag-apply ako dun sa agency na in-applyan ko. One day lang, na Monday yun, nag-apply ako, tapos na interview ako ng broker, and then na-select ako ng broker, and then sabi sa akin ng agency at saka ng broker, you wait this week, maybe have an employer to call you for an interview. Kaya sabi ko, Lord, sana ma-select ako agad, sana matawagan ako agad ng employer, kasi kailangan ko na talagang umalis sa hirap ng buhay sa Pinas. Kaya yun, sa awa ng Diyos talaga, kabukasan talaga, tinawagan ako ni broker with the employer. Itong employer ko ngayon. Then, walang ano talaga, interview, tapos siguro na niya ako, sabi niya sa akin, okay, I will hire you. Pero sabi ko, Lord, thank you Lord. Hindi ko ina-expect guys na ganito talaga sila kabait. Ganito sila, super bait talaga, wala akong masabi. Tsaka sila, maka-Diyos. Ganun. Kaya thankful guys, kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Kahit saan tayo magpunta, kailangan natin mag-pray, magpasalamat, at huwag natin kalimutan ang Panginoon. Lagi tayong magtiwala sa Kanya. Then, na natin na to. Unbox na tayo.